Godi po sa ating lahat mga ka-backyard. So sa araw na to, pag-uusapan natin ang molting na topic sa ating mga alagang ibon. Dahil marami kasi akong mga subscribers na nagtatanong kung ano ba ang sanhi ng pag-molting sa ating mga alagang ibon. So kung gusto mong malaman ang topic na to mga ka-backyard, tapusin mo ang video na to hanggang dulo dahil marami kang matututunan na tips and idea regarding sa pag-molting ng ating mga ibon. Hello mga ka-backyard. So ayan, namimigay muna ako ng paboritong dahon ng aking mga alagang ibon. So kumusta po kayong lahat? Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang napaka-interesting na topic tungkol sa molting ng ating mga ibon. Ano ba itong molting sa ating mga ibon? Bakit ito nangyayari at ano ang ating gagawin habang nagmamolt ang ating mga ibon? Kung yan ang iyong gustong malaman, syempre dyan ka lang dahil yan ang topic natin ngayon. Shoutout po sa ating isang subscriber na si Guilar Carl. Ito ang kanyang tanong: Sir, yung mga tips naman na dapat gawin kapag nagmamolting yung mga breeders natin na budgie, lalo na yung hen. Salamat. So bago tayo mag-start sa topic natin ngayon, gusto ko lang i-welcome ang mga new subscribers sa aking YouTube channel. Welcome po kayong lahat sa aking munting channel. Happy bird keeping mga ka-backyard. So tara na, umpisa na natin. Ano nga ba itong tinatawag na molting sa ating mga ibon? Ang molting po mga ka-backyard ay isang natural na process na pagpapalit ng balahibo sa ating mga ibon. So bakit ko nasabing natural? Dahil part na po yan ng life nila. So parang tao lang yan na humahaba ang ating mga buhok, kuko, at napapalitan ng ating mga balat. So natural na nagpapalit ng balahibo ang mga ibon. So yung luma napapalitan ng bago. So napapansin ninyo, actually yung mga bata pa ninyo na mga ibon is hindi pa gaano kagandahan at kumplito ang kanilang mga balahibo. Minsan pusyaw ang pagkatingin ninyo at medyo madumi pa ang kanilang mga balahibo. Pero after nilang magmolt o magpalit ng mga balahibo, doon na ninyo makikita ang kanilang mga totoong kulay na maganda, madiin, matingkad na mga kulay. So ngayon, ang tanong, kailan nagmo-molt ang ating mga ibon? Ang una o yung first molt na pagpapalit nila is depende po sa species ng ibon o klase ng mga ibon. Merong mga ibon na nag first molt sa 4 months, katulad na lang sa parakeets na minsan 4 months nag-start na silang mag-molt. Meron ding 5 to 7 months, usually sa mga lovebirds. Yan yung usual na pag-start ng kanilang first molt. Meron ding mga ibang ibon na nag-start sa 8 months up to 10 months na medyo mas late ang kanilang molting process. Especially sa mga large bird na umaabot ng 11 months to 12 months old bago sila mag-start ng molting. So again, depende sa species at klase ng ibon at depende din sa kanilang nutritional status. At after nilang ma-experience ang kanilang first molting, tuwing kailan ito nangyayari? Every once or twice a year. Siyempre may mga ibon din tayo na palagi na lang silang nagmo-molting. So kapag may ibon kayo na ganyan, may hindi tama sa kanila. So ngayon, dumako tayo sa mga sign of molting. So una, kapag nakikita mo ang mga balahibo na sa ilalim ng cages is marami po. So yan na po ang sign ng molting. Minsan nagbabago ang kanilang mga ugali at kadalasan nangyayari ito sa mga hand-feed birds. Masakit ang kanilang mga katawan at stressful ito pag once nakaranas po ng molting ang ating mga alagang ibon dahil nga nagpapalit na sila ng mga balahibo nila. Ano ba ang mga sign na makikita natin pag once nagmo-molt ang ating ibon? So una, kapag may nakikita ka ng mga little straws sa mga ulo nila o di kaya sa kanilang katawan, pakpak o di kaya sa kanilang buntot. So pag nakita mo ang ganong estado ng iyong ibon, it means nag-start na po siyang mag-molting at nagpapalit na po siya ng kanyang mga balahibo. So ngayon mga ka-backyard, ang tanong, gaano katagal mag-molt ang isang ibon? So again, depende ulit yan sa species ng ibon.
ang parakeets o yung budgie within few weeks or 2 weeks. So, pwede na silang matapos mag-molting. At minsan, may umabot din ng 2 months sa kanila. So, depende pa rin sa ating ibon kung kailan sila matatapos sa molting process nila. Mayroon tayong mga ibon na madaling matapos ang molting. Mayroon din tayong ibon na medyo umaabot po ng 2 months ang kanilang pag-molting. So, ano ang kailangan gawin habang nagmo-molting ang ating mga ibon? Ang pagmo-molting ng mga ibon natin o alagang ibon, ito yung part na very stressful sa kanila. So, ang dapat natin gawin para ma-avoid natin ang stress ng ating mga ibon, we have to provide enough rest for them. So, 9 to 12 hours a day ang dapat ninyong gawin. Kung may ilaw ang inyong ibunan, dapat patayin niyo para makakuha sila ng enough rest sa gabi. And also give them enough sunlight and high nutritional diet. Bakit need nating magbigay ng ganito sa ating mga ibon? Dahil during molting, tumataas ang kanilang metabolism. So, ang rate po ng metabolism ng ating ibon habang nagmo-molting siya is nasa 25% to 30%. Very important na bigyan natin sila ng mas maraming pagkain para mapunan ang kanilang needs during molting. Pero make sure din na yung pagkain na ibibigay ninyo is rich in protein. Dahil yung feeder nila mismo is made of protein. Kaya ibigay natin sa kanila is rich in protein na mga pagkain. Ano-ano ang mga pagkain na rich in protein? So una, egg food. Paano ba ito gawin? Madali lang ito mga ka-backyard. Mag-boil ka lang ng chicken egg sa iyong lutuan. At pagkatapos, lagyan mo ito ng mga gulay, mga pagkain na pwede mong ipakain sa iyong ibon. Sa ganong estado, mapakain mo siya ng mga nutritional food na kinakailangan niya during molting season. At kung medyo hassle sa iyo ang paggawa ng ganito, mayroon ka namang mabibiling egg food na nasa mga online katulad sa Lazada. Pwede ka makabili doon, mag-search ka lang ng egg food for bird. So, pwede ka na makabili. And then, pwede mo nang mabigyan ng iyong alagang ibon na hindi ka gumagawa ng sarili mong mixture sa pagkain na bibigay mo sa kanila. Pwede ka na magbigay ng cucumber sa kanila na ipaliit mo lang sila ng mga maliit na piraso para madaling makain ng iyong ibon. So, 3 to 5 times a week pwede kang magbigay sa kanila. So, huwag mo rin kalimutang magbigay ng vitamins sa iyong alagang ibon dahil kinakailangan nila yan during molting season. So, ang mga ibinibigay kong vitamins sa aking mga alagang ibon habang nasa molting season sila is nagbibigay po ako ng essential vitamins, dextrose powder, Vitamin Pro, at saka yung Bitrasin Gold. So, yan po ang mga vitamins na ibinibigay ko sa aking mga alagang ibon while nasa molting season sila o molting process ang kanilang mga balahibo. So, dagdag tips ko din sa inyo mga ka-backyard, pag once nag-molting ang inyong alagang ibon, kung nasa plain cage nyo siya inilagay, so mas mabuti na ilagay nyo siya sa cage niya siya lang mag-isa. So, bakit ko ba nasabi ang ganito sa inyo? Para hindi ma-stress ang inyong alagang ibon dahil alam naman natin pag once nagmo-molting ang ating ibon is masakit talaga ang kanilang katawan dahil nagpapalit sila ng mga balahibo. So, para madaling matapos ang molting season ng inyong ibon, so mas mabuti na ilipat nyo sila sa cage na sila lang para hindi sila maistorbo at makaiwas sa stress during molting process nila. So, dito na magtatapos ang video natin mga ka-backyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin ngayon regarding sa pagmamolting ng ating mga alagang ibon. So, God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Happy bird keeping po sa atin.